Kung pagbabasihan po natin itong legal opinion ni Attorney Kim Menares, ito po ay dating commissioner ng BIR sa ilalim po ng Noynoy Aquino administration. Ang sinasabi niya ay labag sa batas at hindi dapat na ipinasabpina raw po ng Senate Impeachment Court itong Anti-Money Laundering Council o AMLAC o AMLC. At na kung saan, sabi ho niya, ay kasi maliwanag daw po dito sa batason, no, yung confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act na wala raw pong ibinigay na exception na para pahintulutan itong AMLC o AMLAC na i-disclose yung anumang suspicious transaction reports or covered transaction reports sa impeachment court. Base po ito sa kanyang pananaw at paniniwala at bilang isang abogado ho, mga kababayan, at matindi ho ito. Naging BIR commissioner nung sa panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino, talagang naging matatag ho ito at sabi nga ho ito, astig nga ho ito. Talagang matindi ho nung siya po yung nanunungkulan bilang BIR commissioner. So dito ho, mga kababayan, ay pwedeng magkaroon po rito ng usaping legal sa Korte Suprema kung sakasakali dahil sa magkataliwaso ito sa naging pahayag at desisyon ng impeachment court, no, yung presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero, na kung saan ay kanyang pinahintulutan na isabpina ito hong mga dokumento mula po sa AMLAC o AMLC. At ayon po kay Escudero, nagpasya siya, no, na ipatawag dahil sa ano raw ito, wala raw pong nilalabag na batas kasi sa pananaw po ng impeachment court ay yung kapangyarihang ipinagkaloob daw ng Constitution sa impeachment court ay hindi maaring mapawalang bisa ng isang batas ukol sa pagiging confidential, yung mga record, at ang hukuman ay may kapangyarihang magpasya kung ang inihinging impormasyon ay dapat na isumite at kung alin dito ang maaring tanggapin bilang ebidensya. So yun po, sabi ho ng ni Escudero sa kanyang desisyon na kung saan, kung inyo pong matatandaan, yung desisyon na yan, naisulat niya na pala. Meron na pala siyang desisyon, mga kababayan, bago pa man magsagawa ng oral arguments. Kaya ako, isa ho ko sa na, parang sabihin natin, nabudol ho, na nasa kayo sa Chubibo No? Nanood pa ho tayo sa matinding diskurso at debate sa pagitan nina Attorney Michael Powa at si Attorney Chel Jokno, no, ng prosecution, na kung saan ay pinagtalunan ho nila dito ho nga paglalabas ho ng bank records ni BP Sara Duterte. Yung pala, ayun, ibinisto siya ng kanyang spokesman, no, yung impeachment court, si Attorney Reggie Tonggol, na kung saan matagal na bago pa man magsimula ito hong impeachment trial, meron na palang desisyon itong si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. So dito ho, mga kababayan, bakit nagpatawag po sila, nagsagawa pa ng oral argument? Gano'n naman pala, meron na palang desisyon. So pinagbubula ho tayo, mga kababayan, di po ba? Pero ito, maganda ho itong argumento ni Attorney Kim Menares at pakinggan ho natin yung kanyang pahayag at paliwanag hinggil sa kanyang sabi niya, sa kanyang legal opinion ay hindi dapat na ipinatawag o ipinasabpina itong AMLC ng impeachment court. Panoorin ho natin, ito pong si Attorney Kim Menares. Hindi ako conforme yung pagsupina sa AMLC, sa Anti-Money Laundering Council. Kasi maliwanag ho sa batas ng Anti-Money Laundering Council na lahat ng information nila is confidential. At walang exception ho yan. In fact, pag naglabas ka ng information, may fine, may imprisonment pa yan. So, para sa akin, yung pagsupina ng AMLC,
Although, wala naman problema, isusupina siya, pero na AMLC, hindi siya pwede mag-testify. Kasi yun ang maliwanag sa batas nila. Saka secondly, hindi na naman kailangan yung testimony ng AMLC kasi nasupina mo na lahat ng bank record. So, yun na yung information na gusto mong hanapin sa AMLC, nandun na sa bank record. So, para sa akin, dapat hindi mo na isinipina si AMLC kasi it taints the testimony. No? So, it makes the whole thing more tainted. Whereas kung diretso ka sa bangko lang, maliwanag may exception yun eh. So, pwede ho siya mag-present. Saka lahat na information na gusto mo, nandoon na naman ho. Yan po, no? Napakinggan nyo ho, mga kaubayan. At mukhang may punto naman ho rito si Atty. Jimenarez. Dahil sa, kung tutuusin, hindi mo na talaga kakailanganin eh. Yung mga dokumento mula po sa AMLC o AMLAC. Dahil sa yung mga bank records, pinasabpina na ho eh. Ganun na rin ho yun. Yung mga dokumento na napupunta po sa AMLC o AMLAC ay galing din sa mga bangko eh. So bakit ganun? Kinakailangan pa. Siyempre kung alam nyo, kung meron parang pagdududa sa batas, mas maganda, wag na ho. Kasi alam nyo ho, delikado ho ito, baka i-challenge ho ito sa Supreme Court at sa bagay, sila rin naman. At maaaring sabihin ng Korte Suprema na tama si si Atty. Jimenarez at baka naman biglang mapawalang saysay itong impeachment trial laban po kay BP Sara. Sa bagay, mas maganda ho yan dahil sa talagang base po sa mga paniniwala ng marami at persepsyon talagang sabihin natin nagkaroon di umano ng high level conspiracy. Sabi nga ni Ginoong Lito Banayo. At na kung saan marami pong nagsabwatan at sa katunayan, talagang pinagplanuhan ito si BP Sara Duterte. So, yun po, magkasalungat yung legal opinion ng impeachment court at yung pananaw ni Atty. Jimenarez na hindi dapat na ipasipina. Kasi kung ating titingnan, may sense naman tama. Tama naman kay Atty. Jimenarez kasi meron ng bank records yun ho. Mga kababayan. Ito, para po sa akalaman ng ating mga viewers dito po sa ating channel, at para makilala ho natin, ito sinaliksik ho natin, ito pong si Atty. Jimenarez, ay siya po ay Certified Public Accountant o CPA. Bukod pala sa isang abogado, siya ay CPA. At siya po ay naging commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR nagsilbi mula July 1, 2010 hanggang June 30, 2016. So natapos yung buong termino ni Pangulong Noynoy Aquino at hindi siya natanggal, so dire-diretso. At kilala ho siya sa kanyang mahigpit na kampanya laban po sa tax evasion at sa pagsusulong ng reforma sa pangungulekta ng buwis. Talaga nakilala siguro, i-google nyo lang mga kababayan pati yung mga artista hindi mo makalusot dito sa hindi pagbabayad ng tama sa buwis. Ito, yung kanyang edukasyon, mga kababayan. Ito pong si Atty. Jimenarez, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting sa De La Salle University. At yun nga nakapasa sa board, CPA board examination, at naging certified public accountant. Nako talagang ganyan, abogado na, CPA pa. Tapos siya po ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Laws sa Ateneo de Manila University. At hindi lang pangkaraniwang estudyante, siya po ay nagtapos ng may karangalan, second honor medal ang nakuha niya, mga kababayan. So matalino ito at magaling. At siya rin po ay kumuha ng Master of Laws in International and Comparative Law sa Georgetown University. Georgetown University sa Amerika. At nagpakadalubhasa sa International and Comparative Law. So talagang bigatin yung kanyang background kung pag-usapan natin yung kanyang edukasyon.
at nagkaroon din siya ng karagdagang pag-aaral sa international law at dispute resolution sa iba't ibang universidad kabilang ang Quezon Mary University of London. Aba, talagang matindi ho ito mga kababayan. So, eto ho, bigyan natin yung kanyang mga karanasan at naging, sabihin natin, yung mga naging kanyang tungkulin sa gobyerno. Yun nga, tulad ng sinabi natin, Commissioner ng Bureau of Internal Revenue 2010 to 2016. Tapos siya rin po ay naging Deputy Commissioner ng BIR mula 2003 hanggang 2005. At dating Governor ng Board of Investments o BOI sa DTI ho yan. At naging kinarawan ng Pilipinas sa iba't ibang international tax organizations at nagsilbi rin bilang miyembro ng United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. Yun ho. So, dahil ho sa kanyang malawak na karanasan bilang CPA, tapos abogado pa, tapos tax practitioner, at dating BIR Commissioner, so kinikilala ito pong si Atty. Kim Henares bilang isa sa mga pangunahing eksperto sa larangan po ng taxation at tax administration dito po sa ating bansa. So, dito ho mga kababayan ay so may ho ito. May karapatan ho siya na magsabi ng kanyang opinion kasi ang pinag-uusapan ho rito yung bank records ni BP Sara Duterte. Yung kanyang legal opinion at bilang abogado at CPA, hindi na kailangan. At kasi ang kanyang pananaw sa batas, wala pong exception hindi nakalagay. Kasi katulad sa ibang bangko na pag pinatawag at hiningi po, ipinasabpina po yan ng impeachment court, obligado nilang isumite yung mga bank records. Pero sa AMLAC o AMLC, sabi po ni Atty. Kim Henares, hindi po pwede. Pero sabi ho ng impeachment court, hindi, pwede raw. At kung kaya't nagdesisyon po ito si Senator o si Presiding Officer Chis Escudero. So dito mga kababayan, kapag may mga ganyan kasi ang sabi ho ni Escudero, yung Section 8A ng AMLA ay tumutukoy lamang sa hindi otorisadong pagbubunyag ng impormasyon ng mga opisyal at kawani ng AMLAC at hindi umano nito inaalis o nililimitahan yung kapangyarihang konstitusyonal ng Senate Impeachment Court na mag-issue ng subpoena at humingi ng ebidensya sa isang impeachment trial. So kung kaya tayo nga, inutos ni Escudero na isumite yung mga dokumento para raw sa in-camera review. Ibig sabihin, isang pribado at confidential na pagsusuri ng hukuman bago ito magpasya kung alin sa mga dokumento, kung meron man ang maaring ipakita o gamitin ng mga panig sa paglilitis. So, yun ho, mga kababayan. Tingnan ho natin, pero sa mga ganito ho, mga kababayan, ako, hindi ho ito pwedeng basta baliwalain yung legal na pananaw o opinion ni Atty. Kim Henares. Binasa ko naman sa inyo yung kanyang background. Hindi basta-basta abogado, CPA pa. At nung nagtapos sa abogasya, dyan po sa Ateneo, pangalawa ho sa pinakamagaling na mga nagtapos. Second honor na nakakuha po ng medalya. So, tapos nakapag-aral din sa Amerika, sa Georgetown University, ganyan din po sa London. Talagang matindi ho yung kanyang educational background at pati yung kanyang karera, profesyon. Lalo't sa issue po ng pagbubuwis, talagang nagpakadalubhasa. Ito pong si Atty. Kim Henares. Pero dito ho, ay pwedeng magkaroon po rito ng butas o puwang. Lalo na po yung nasa kampo o taga-suporta ni BP Sara Duterte na siguro pwedeng iakyat ho ito sa Korte Suprema. Alam niyo ho, ako nag-cover din ho ako ng mga nakarang impeachment kay ERAP at kay Chief Justice Corona. Ang liwanag ho yun, natatandaan ko ng mga binabanggit ito ni yumaong Senator Miriam Defensor Santiago na kapag ang impeachment complaint, kailangan ilista mo na lahat ng mga reklamo mo ron mga kababayan, lahat. Ililista mo na ron. Tapos, pag sa House of Representatives yan, tapos, pagdating mo sa Senado,
tsaka mo iisa-isa yung kailangan kung ano yung mga nilista mo, yun lang ang dapat i-discuss. Dito ho mga kababayan sa nangyari sa impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Kaya nga inaakusahan po na fishing expedition Yung mga yan na yan, wala naman ho no, sa panahon no, diyan po sa mababang kapulungan ang di-discuss nila. Wala ho yung mga ibang mga detalye na mga dokumento kumbaga sa Ang ginawa ho nila ay ginamit nila impeachment court para yun ang kumuha ng dokumento para sa kanila. Wala sila mga basihan, lalo na sa mga usaping pinansyal ni BP Sara Duterte. Kung kaya't sabi nga ng depensa, yung abogado po ni BP Sara, fishing expedition. So sila po ay namimingwit lang. Nag-aalat-tsamba, nagbabaka sakali na makakuha ng dokumento para mag-DN. Pero dapat kung ano ang complaint, kung anong reklamo, yun lang ho dapat. So, ang dami ho na mga pwede ho na punto na pwedeng dalhin po talaga sa Korte Suprema. At tayo po'y naniniwala na ang Korte Suprema, talagang tinitimbang mabuti ho yan Binabasa ho yung batas. At hanggat talagang ayaw na ayaw nila na may nalalabag na batas. At higit po sa lahat ay nasasagkaan o natatapakan yung karapatang pantao ng lahat. Kasi liwanag po sa ating saligang batas yan, yung Bill of Rights o yung due process, di po ba? Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Ako, naniniwala ho ko rito, no? May bigat. Ito hong legal opinion ni Attorney Kim Henares. Ito, napepwede hong, napepwedeng yung legal opinion ni Henares ay pwedeng dalhin po sa Korte Suprema. At bagamat sabi ng impeachment court, meron daw po silang karapatan. So, yun nga ho. At least, dalawang panig, pwedeng dalhin sa Supreme Court. At kung magdesisyon po ang Supreme Court na pwede, wala tayong magagawa. Pero paano naman kung magdesisyon din po ang Supreme Court na mali ang impeachment court, wala na. Pwede magkaroon po ng mistrial o mali sa umpisa pa lang yung ginawang paglilitis dito po kay BP Sara Duterte. So, abangan natin, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Kasi ako, bago ko pinaniwalaan si Attorney Kim Henares, tinignan ko muna yung kanyang background Wala ho, talagang ang ganda. Pati yung sa kanyang edukasyon, de kalidad pati sa kanyang profesyon, pagiging CPA, abogado, tapos nagpakadalubhasa sa iba't ibang mga bansa, sa Amerika, sa London, tungkol sa pagbubuwis. Tapos nung naging siya ay BIR Commissioner ni Pangulong Noynoy Aquino, mula umpisa hanggang natapos ang administrasyon, di siya napalitan. At talagang naging kilala ho ito, sikat ho ito. Lalo na yung mga artista na may mga kinakasuhan yan, kahit sino, mahigpit po ito sa mga hindi po nagbabayad ng tamang buwis. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at patungkol ho rito. Kaya kasi ang ating issue ho rito, dating BIR Commissioner ni Pinoy ay sinabing lumabag sa batas. Ito hong impeachment court, ito hong si Chis Escudero sa pagpapasabpina sa dito sa mga dokumento mula po sa Anti-Money Laundering Council. Okay, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo para kayo laging updated ng ating mga tinatalakay na mga issue. At huwag niyo rin po kalimutan na i-like at i-share at ito ang ating channel. Sundan niyo rin yung aking Facebook Ka Eli Saludar, yung aking page at isa pang account na Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.